Hello po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi. Saan man panig kayo ng mundo naroon. Welcome po sa ating channel, ang showpol.ph. Ngayon po ay ika-12 ng Mayo 2024. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay ang meet and greet ni Attorney Vic Rodriguez sa Hong Kong. Sa mga hindi po nakakakilala kay Attorney Vic Rodriguez, siya po yung dating executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Matagal po sila nagsama mula po nung panahon ng nagkampanya si PBBM ng vice presidente na kalaban niya si Lenny. Sila na po dalawa ang magkasama, so matagal na po. Hanggang sa kumandidato si PBBM sa pagkapangulo. Hindi po siya iniwan ni Attorney Vic nung sila po ay natalo sa pagka-vice presidente kay Vice President Lenny Robredo noon. Hindi po tumigil si Attorney Vic sa kakadepensa po kay PBBM. Hindi niya po iniwan hanggang sa dumating po yung pagkakataon na tumakbo po siyang presidente. Si Atty. Vic pa rin po yung nasa tabi niya. Lahat ng batikos na ibinabato kay PBBM, karamihan po doon si Atty. Vic ang sumasagot. So matahaba po yung kanilang pinagsamahan. At kung tatanungin niyo po bakit po nagkaganito at mahaba pong paliwanagan yan. Meron po mga video dyan dahil lang po sa hindi pagkakaunawaan sa mga taong itatalaga sa palasyo. Meron pong mga request kung hindi po ako nagkakamali, correct niyo po ako, si First Lady Lisa Marcos na gusto niyang ilagay sa posisyon ng kanyang mga tauhan na ang sabi ni Atty. Vic na parang hindi naman qualified. So ganun po ang nangyari dahil hindi po nagustuhan ni First Lady na hindi siya pinaboran ni Atty. Vic. Dahil bakit nga ba naman mo lalagay sa posisyon ng isang tao na hindi naman qualified? At nagkaroon na ng ganong issue at sabi ni Atty. Vic dahil kailangan niyang makasama yung pamilya niya. Yan pa yung issue, andyan po yan sa internet. Magtuto po tayo mag-research. Pero ang pagkakilala ko po kay Atty. Vic, napakabuti po niyang kaibigan. At hindi po natin alam kung bakit hindi po siya pinagtanggol ni Pangulong Marcos. Bagamat inlipat siya sa ibang posisyon, pero ang inilipat si Atty. Vic sa isang posisyon parang sa Department of National Defense yata ganun. Hindi ko may tandaan basta ganun. Pero ang pakiramdam ni Atty. Vic noon pinagkakaisa na siya. Kayo na po ang bahala mag-research. Kanya-kanya po tayong opinion yan. Pero bago po yan, tingnan pa muna natin yung ating currency exchange. Mag-update pa muna tayo sa ating currency exchange. Ito po ang ating currency exchange. Ang US dollar po, 1 US dollar ay 57.466. Ang New Zealand dollar naman po ay 34.591. At ang Bahraini dinar po ay 152.83. At ang Kuwaiti dinar po ay 186.47. Ang Saudi Arabian Riyal po ay 15.324. Ang Canadian dollar po ay 42.021. Ang Japanese yen po ay 0.368. British pound ay 71.922. So almost 72 na rin po yan. At ang ating euro ay 61.893. So yan po yung ating latest currency exchange. So punta na po tayo sa ating topic ngayon ay ang meet and greet ni Atty. Vic Rodriguez sa Hong Kong.
namumuno, hindi kami binigyan ng supply ng kuryente. At sa dami na nag-attend, doon kami una sa Capitolio, tapos malapit sa City Hall, lahat ng public, even, I'm sorry, I'm not going to have dinner later. Pero kahit sa public toilet, hindi pinaglamit sa amin. Yung mga babae, yung mga lalaki na pagkiki-ihi o as a decree of nature, hindi pinagbigyan gumamit ng public toilet. Bakit sila takot na takot? Pero ipakita natin na talagang ang dami ng disgustado sa ginagawa ng pamahalaan. Madali naman yan eh. Sagutin na, saan ninyo ginamit, gagamitin o ginagamit yung 800 billion pesos na unprogram funds. Pag sinabi natin ang program funds, Philippine City, yan ay hindi dumaan doon sa pagbalangkas ng budget natin sa panayong kapulungan, sa kapulungan at sa mataas na kapulungan, sa Kongreso at sa Senado. At under our budgeting rules and procedure under the law, Philippine law, bawal na bawal yan. Dahil wala naman kapangyarihan yung tinatawag na Bicameral Conference Committee na pataasin yung budget na initially recommenda ng Pangulo ng Pilipinas. Ang nangyari dito, nag-recommenda ang Pangulo ng Pilipinas sa budget. Pagdating sa Bicameral, halimbawa 5.2 billion ang budget na recommenda ng Pangulo, naging 5.7 trillion, sorry, 5.2 trillion, hindi 5.7, 5.8 trillion. Bawal yun. Bakit kaya nagdadagdag? Dahil yung budget na recommenda ng Pangulo sa Kongreso, certified yan. Nung BBCC, nung BBM, na ito lang ang kailangan natin kayang gawis for the year. So dito naman tayo dapat maglalaro. Walang pinagkaiba, nagkatrabaho kayo dito sa Hong Kong, mga OFW, bagong bayaning tinagulihan, kung ano lang, ang iparating ninyo sa Pilipinas, sa pamilya ninyo, yun lang din ang kanilang budgeting. Pag nagpadala ka ng 10 piso, hindi kami pwedeng gumastos ng 11 piso. Bakit? Saan mo kukunin yung kulang na piso? Uutang mo yun. Siguro budget tayo, kahit ako sa pamamahay ko, kung 10 piso lang yan, 10 piso lang yan. Kasama na dyan, siyempre, ang kumakain ng malaki sa budget, yung ating eskwelahan. At sa ating mga anak, yung renta sa bahay, kuryente, pagkain, kung konti na lang eh, yung konting comfort, o ginhawa sa buhay. So hindi ka pwede na So di kawawa naman kayo. Nagpapakakuba kayo dito kakatrabaho so you can provide for your family back home. Tapos yung pamilya natin, kung sila mga mag-anakan, eh hindi ba budgeting na maayos yung pinadala ninyo, siyempre magagamit kayo. Ganon din tayo pagdating sa Pilipinas. Saan niyo gagamitin yung 800 billion pesos na unprogram funds? Hindi kasi maliit yung halagang yun. And in fact, bukod sa kakulangan natin ng revenue, yung kalahati o higit sa kalahati ng 5.7 trillion budget natin for 2024, iniutang natin. Nakutang yan. Domestically or through foreign financing. Nakukuha mo ng mga utang, pinalubong ko ng 800 billion pesos na tinatago mo sa mga Pilipino kung saan mo ginastos, saan mo gagastusin, o paano mo gagastusin. What we have the right to do. Under our Constitution, we have the right to do. Karapatan natin malaman. Bakit? Pera natin yun eh. Kinukuha nila sa buwis natin. Kinukuha nila sa inyong remittances ninyo, mga OFW. And yet, nakukuha ba ninyo yung servisyo na supposedly deserving sa mga bagong bayani? Yung mga bagong bayani, meron po tayong mga bagong mang-aapi. Ang problema, yung bagong mga api ay yung mismong ating pamahalaan. Dahil hindi na tayo sinasagot. Sinisikil nila yung ating karapatan makapagpahayag.
sinisigil ang ating karapatan na wala yung magtipon-tipon upang ating mailabas ang ating salubin sa pamahalaan nang sa ganoon hindi naman maging manhid ang mga nasa gobyerno at makasakali matugunan nila yung ating mahinaing. Ang isa pang napakahalagang usapin, kaya natin laging sinasabi, you have to be with us in calling the government to uphold, respect, protect, and defend the Constitution. In Article 2, Section 7 of our Constitution, malinaw dyan, that the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy. Isinusuka ng Pilipinas ang digmaan o giyera bilang bahagi ng ating polisiyang panglabas o pakikitungo sa mga banyagang nasyon. Ano ngayon ang nangyayari sa usapin ng South China Sea? Ang daming nagtatatang kapangalan sa gobyerno. Ang daming tila nagbibigay ng pahaya na dinuduro ang kapitbahay, ang higanting kapitbahay natin ng China. Kung saan special administrative region ito Hong Kong. This is not about me or those who are members of Akbang Normalism being pro-China and anti-US. Neither can it be being pro-US and anti-China. No, this is about being pro-Filipino. Kailangan unahin natin ang interest ng Pilipino. At ito na, may mga nagtatapang-tapangan, imbis na makipag-usap sa bansang China, imbis na mag-reach out, imbis na buksan natin yung daan ng diplomasya kung ano ang war rhetoric na parang war-free, basang ulo, hindi magpag-away, at napaka-responsable ng mga pananagta. Kaya ako galit na galit. Paano kung sumitla ang isang armadong sinalo sa pagitan ng China at ng Pilipinas? Naisip ba nila na napakarami, ilang libong Pilipinong OFW ang nasa Hong Kong? Paano nila papakainin ang inyong pamilya? Nagalit ang Constitution at sabihin, bawal na ang inyong Pilipino at pamamaligin na. Alam ko marami sa inyo ay nakapagunan ng pamamahay, nagbabayad ng mag-desisyon, sa sabihin pagkahanap buhay, pagkahanap ng pinag-aaral, naisip ba ng mga irresponsable nagbibigay ng mga salitang maanghal sa pamahalaan? Paano mabuto sa pamahalaan masal? Ang bawal na ang Pilipinong empleyado at empleyado sa mga paano na yung mga nasagitan sa China? Hindi ako pro-China. Ako ay pro-Filipino. Makipag-usap tayo. Kausapin natin. Dahil sabi nga, kahit sa mga lalaki, mga banso-banso ito, walang hindi nadadaan sa mabuti o maayos na usap. Kapit-bahay natin. Huwag tayong panatala sa agenda ng aliado nating banyaga, kagaya ng Estados Unidos. I am nothing against America. I am nothing against the Americans. Kaya naman, bakit tila tayo ginagawang kon? Tayo sila pagpapalagay kayo. Samantalang sila ay patuloy ang pakikipag-usap. Ang kanilang Pangulo, si Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos, ay kinakausap si President Xi Jinping. Ang kanilang Secretary of Treasury na si Janet Yellen ay kinakausap ang Vice Premier ng China, si Vice Premier He. At itong 2 weeks ago, ang Secretary of State ng US na si Blinken ay nagpunta ulit sa China at kinakusap din naman ang kanyang counterpart doon, pati si Pangulong Xi Jinping. So bakit ang Estados Unidos sa napakalayo sa South China Sea nakikipag-usap pero sinusulong na ang Pilipino ang pag-awal kayo dyan? Samantalang tayo, kapit-bahay lang, para sa isang neighbor, kakawid ka na isang kalsada, kapag-upalagi, tayo meron tayo hindi pagkakaroon, pwede na tayo mag-usap. Bakit hindi natin gawin yun sa ating kapit-bahay? Hindi ko sinasabi isuko natin
ang ating soberanya. Hindi ko sinasabi huwag natin ipaglaban ang ating exclusive economic zone. Hindi. Atin yan. Laban yan. Pero yung pakikipaglaban, hindi naman automatic makipagdigma ka. War is not an option. Basta sa gila, malaswaan gila. At mag-resulta ng unnecessary death, unwarranted destruction, and widespread hunger, if not famine. Huwag tayo mamaya. Tingnan ninyo, napapanood ninyo, BBC is very strong channel, pati CNN. Panoodin ninyo, yung lunos-lunos, nakatayo ng mga nandun sa Gaza, sa hidwaan ng Israel at tingnan ninyo yung kalunos-lunos na sinapit ng mga sa Afghanistan. Kung sila ay iniwan, Amerikano. Hindi ko sinasabi huwag natin i-entertain ang Amerika. Entertainin natin pareho. Sabi natin ang Estados Unidos, ay ginagawa natin sila yung pinakamatagal natin treaty ally, yung 1951 Mutual Defense Treaty. Sabi din natin ang ating inating kapitbahay ng China. Because we are in the best position. In fact, nakagdugtong dito sa nangasukan power. Bakit? Sa ating tumatay sa China Sea, di ba sa US we are in the best position. US, you have a conflict with my neighbor China. China, you have a conflict with my this treaty under US. Pilipinas sa pag-usap kayo dito. Huwag nyo rin kami inaman. At huwag nyo rin kami. Ang teritoryo, huwag nyo rin naman, hindi rin namin isusuko ang aming soberanya. That's the only thing. We should all for a peaceful resolution in any conflict. Huwag natin itulak to the point na parang pag nagbabasa kayo ng panahon sa Pilipinas. Akala mo hindi ko na natawag, gira na eh. Yung sinasabi nilang EDCA, yung mga EDCA sites ng US, kinopre na naman ng Pilipino nung nagtagtag sila ng additional EDCA sites. Ang paliwanag ng pamahalaan, ito ay paghahanda sa disaster preparedness and resiliency. Itong mga sites na ito, gagamitin ito sa paghahanda sa mga natural calamity or disaster, kagaya ng yung tsunami, lindol. Pero pag ito last 4 or 5 days, ang halos lahat ng headline ng pangahalagan, military exercise, may tanki, may kanyon, may helicopter, yun ba ay disaster preparedness? O human disaster that is waiting to happen because of being reckless in our decision making? At sinasabi ng paglaban sa konstitusyon, sapagkat paano sila ang namumuno ngayon sa pamahalaan. Pero yung obligasyon nila ang kailangan natin mga Pilipino na malaman saan mapagtutungo ang ating bansa. Hindi ba para pagkonsultahin nila ang pinaka maliit na Pilipino, hindi sila lang. Sapagkat pag nangyari, paano siguro? Yung mga mayaman, chances are, pang-alisan ng Pilipinas yan. Nilipat ng ibang bansa kung saan sila may tahanan. Paano? Yung walang option ang gaya nila. Pati pa rin, ang hirap tayo na iwan. Again, this is not being pro-US, anti-China, pro-China, anti-US. This is about being pro-Filipino. Yun sana ang isipin nila, bago sila magtatang-tapanan na halos makipagdigmana sa ating kapitbahay. Sipin sana nila, ilang libong Pilipino ang nasa Hong Kong, ang nasa Macau, ang nasa China, mapapakain niyo ba? Hindi nyo nga mabigyan ng buong bigas sa Pilipino. Makikipagdigma tayo. And I feel strongly about this subject matter because hindi pa tayo nakakabangon sa hirap na dinulo sa ating lahat, pati ng ating sinuno noong World War II. World War II, there were only about 17-18 million Filipinos. Mas marami kaysa ngayon.
Pero 17, 18 million Filipinos na yan. Higit ko na lang, 1 milyon ang namatay. Iba na ang warfare ngayon. Dependent na lang. And we do not have the capability to intercept any big missile that is incoming or inbound. Wala tayong kakayahan. Ang sinasabi, huwag kayo mag-alala na yan ang ating aliadong Amerikano kung tatanggol tayo. Paano sinabing, magsunturan tayo, pero medyo malaki tayo, natawag ko ng resbat. Meron akong tatlong kasama. Hindi naman yung kasama mo. Ano ka? We were giving so much reliance on our treaty allies. Hindi naman natin nasusubukan kung ano ba ang gagawin tulong nito dahil doon sa Mutual Defense Treaty of 1951. Ang pagtulong ng bansang Amerika ay hindi automatic. Ito ay dadaan pa sa kanilang kongreso. At pag sinabi ng kanilang kongreso na no, hindi tayo makikipagdigma, bahala muna kayo sa buhay ninyo. Kaya natin. Hindi rin tayo doon. Kaya lang, hindi tayo handa. And again, walang subsidi. Walang sumangga. Walang mananalo yan. Hindi tayo mananalo yan. Hindi tayo handa. Ang gusto natin, ang gusto ng Pilipino, progreso, kapayapaan, hanap buhay, at pagbabago. Yung mga nakakabiyahe paminsan-minsan, ingit na ingit dito sa Hong Kong, ingit na ingit sa Japan, ingit na ingit sa Singapore, sa Thailand, sa Indonesia, at sa Vietnam. Napag-iwanan na tayo. At mapapag-iwanan pa tayo kung ganitong uri ng polisiya at patakaran ang isusulong ng ating kasalukuyan pamahalaan. At bilang bahagi ng hakbang ng maisong, ako ay isa ninyo. I'm sorry, but we have to work harder because life back in the Philippines is not easy. And I mean, you know, check niyo yan sa inyong mga kapatid. And of course, ang isa pang pinaglalaban natin sa habang ng maisong ay yung pagkalipat sa charter change. Yung charter change na sinusulong nila. Huwag kayo magbalang. Dahil hindi kami sa karisali ng batas. Hindi ito perfecto. Hindi ito perfecto. Yan ang pag-iindihan ko. Hindi perfecto ang ating konstitusyon. Pero ang problema, unang-una ay graft and corruption. Hindi ang ating konstitusyon. Ano palitan mo na natin politiko eh. Ang politika ay isang magandang disiplina ng siyensya. Ang sumisira ay ang politiko. And I agree with you. Ang problema ay hindi ang konstitusyon, hindi ang inflation. Because we just experienced the third consecutive month na pataas ang inflation rate ng Pilipinas. Ang problema, hindi ang konstitusyon, hindi ang proliferation naman ng drugs at ang paglaganap ng drug addiction. Nalinabanan na ni Pangulong Duterte mo kanyang panahon. Kaya sinusulong din ng ilan na imbis na pag-bukulod-bukulid ang Pilipino, pati yung mga leaders nito, isinusulong yung pagpasok ng ICC. Ang ICC ay walang jurisdiction sa Pilipinas. Bakit kanya? Ang ICC papasok lang yan kapag hindi gumagana ang justisya o justice system sa isang bansa. Alam naman ninyo na ang basic unit sa atin ay ang barangay. At sa barangay, nandiyan yung lupo ng barangay na siyang nag-resolve ng mga problema magkakapit bahay. Kapag meron hindi pagkakaunawaan, kailangan magpunta ka doon sa lupo para gawin niyo katanungan sa barangay. Pag hindi ka nagkasundo, that's the only time that the barangay may give you a certificate of file action at masampo sa NTC o sa RTC.
bukod sa ating NPC, at hindi ka sanayin sa naging hatol o desisyon NPC o RTC, pwede kang umakyat sa Court of Appeals. Bukod sa Court of Appeals. At kapag hindi ka pa rin sanayin, be a great party maker all the way to the Court of Last Resort, which is the Supreme Court. If any one of those who are pushing for the LTO-ICC can claim na sarado ang katanungan ng barangay, ang NPC, ang RTC, ang CA, at Supreme Court, maaari sasangayin ako ang pasugin mo na yung ICC. Pero pag ikaw mismo nagsabi, bukas ang lahat ng antas ng ating korte, wala tayong pagtatalunan, walang jurisdiction ang ICC. Bukod pa dyan, ang aral ay bukas ang tanggapan ng piskalya para tumanggap ng reklamong kriminal laban kung kanino man. Kaya dito mo makikita, it seems that many who are in government now are pushing their agenda na imbis na magbukid-buklod, yung mensahe ng kampanya ng 2022, pinagwalatak-watak, sadya, at hindi na yun na umulan ang ating bansa at upala ang ating mga Pilipino at magkaroon ng tunay na kapayapaan. At with that message, I hope napaliwanag ko sa inyo kung ano yung hakbang ng Maritso is all about. And maraming nagsasabi, destabilization, destabilizers daw tayo, katotohanan. Takot sila, pinipigil nila ang kada rally ng hakbang ng Maritso. Kung ang tapang-tapang kung nakakapagpagdiba sa China, ang dalalang namin ay aming boses, ang aming paninindigan, at ang aming prinsipyo, hinahalan niya kami. Ano ba talaga? Dito makikita yung kanilang patuloy na pagpapastangan sa ating saligang batas. Dito, kung kayo, very influential in your family, ilabas ang ating pananagan, the issue of respect, uphold, and resolve together, defend, and protect our Constitution. Maraming salamat para sa magandang gabi sa ating lahat. Diyan na lang po muna natin paputulin yung ating video. Ayan po yung paliwanag ni Attorney Vic. At kung gusto niyo po panoorin yung buong video na yan, ay lalagay ko po yung link sa baba sa description box. At meron po yan mga nagtanong, yung mga ating mga OFW. Tinanong po siya at sumagot naman po siya. At para po hindi na humaba itong ating video, na puputulin ko na po. Hanggang dito na naman po muna. At kayo po ay muli ay napadpad sa channel na ito. Subscribe, click the notification bell, like at i-share na rin po ang ating video. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayong lahat. Paalam. Adios.